love scam at update sa national connectivity ating tatalakayin kasama si Yusek Jeffrey E.N.D., Undersecretary for Infrastructure Management, Cybersecurity, and Upskilling ng Department of Information and Communications Technology. Yusek D., magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Hello, magandang tanghali po sa lahat na nakikinig ng Bagong Pilipinas. Asek, magandang umaga. Tanghali, sorry. Yusek, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga bagong modus ngayon na considered as love scam at paano po nito naloloko ang isang biktima? Valentine month na nga pala. May connection ba yan sa love month? Happy Valentine's, ano? Actually, wala naman siya talagang connection sa Valentine's. Pero dahil ang tema natin, Pink Valentine's, ay araw ng pag-ibig, ano? At ang buong Pebrero nga, ay sabihin na nating buwan ng mga nag-iibigan, nauuso, nagiging tema natin ngayon yung cybercrime na love scam. Matagal na naman itong cybercrime team na ito. Ang nangyayari dito is usually hindi naman sa social media sila nagkikita, no? At syempre, gamit ang isang fake account, nagkakaligawan. Usually, it involves a foreigner also. At through the course of several months, hihingi halimbawa, dadaling kita sa, kunyari lang, no? Dadaling kita sa US, gusto mo mag-process tayo ng visa, ganito. Ganyan yung mga kanilang modus operandi. Unti-unti, syempre, ikaw naman maglalabas ka rin ng pera. Isang halimbawa ng love scam dahil medyo feeling mo, kakilala mo na siya, no? Isang halimbawa, sabihin niya, may pinadala pala ako sa'yo. Kaso nakalimutan kong bayaran yung tax, no? So, ikaw na yung bahalang magbayad ng tax. Pinadala ko sa email mo yung link. At syempre, sa email mo, may darating ang link, no? So, akala mo, FedEx yun, kiklik mo, babayad ka ng tax. Pero actually, ninuloko ko lang pala. It's also another type of financial scam. Yun nga lang, nagpapanggap nga na manliligaw or in this case, parang online na nobyo o nobya na nung kausap niya. So Yusek, sa mga ganitong panahon ng Valentine's Month, sino-sino din po ba ang madalas na nagiging biktima nitong scam na ito? Usually, the emotionally vulnerable. Halimbawa, katatapos lang ng paghihiwalay o kaya single parents, no, naghahanap ng stable relationship. Pag sinabi nating stable, that also includes economic stability, ano. And like I said, sa mga namo-monitor natin ng mga love scams, ang usually nga yung kabilang panig nagpapanggap na foreigner. Kasi naka-ingrain na sa kaisipan ng Pilipino, no, natin, ano. Siguro hindi ko alam, parang cultural na rin, na parang part ng wish natin na makapag-ibang bansa, hindi ba? So sasabihin niya either Taiwanese or Chinese or Amerikano, ganyan ang style ng love scam. So ano po yan, it takes several months. Binibuild up po talaga yan, nagkakaligawan. Pero ito po yung mga yung mga, how would I say it? Sabihin na nating signals or alarms. Ito yung mga para ma-detect nyo na yung modus operandi na yan nangyayari, ano. Una, umiiwas yung mga yan sa mga live live video feeds. No? Kung meron man, madalang. Kasi usually, nagtatago nga sila. Yung account nila sa Facebook kasi, pabago-bago yan. At gumagamit yan ng mga fake identities at saka fake pictures. In fact, may kaibigan nga ako na muntik na mabiktima niyan. Nung pinakita niya lang sa akin yung ID, ganyan na nangyari, no? Sabi ng kaibigan ko, meron siyang babae, itong kaibigan ko. Meron daw siyang nobyo, matagal na raw sila, 9 months na sila. Pero sa social media lang sila nagkita. Tapos may pinadalang ID sa kanya. Nung nakita ko yung ID, sabi ko, yung ID na yan, sigurado ko sa'yo fake yan. Kasi may yung mga numbers sa ID hindi nagme-make sense, eh. For example, kung driver's license yan sa US, may mga corresponding digits yan sa ID
which will correspond to the state kung saan in-apply yung ID. Opo. Halimbawa, ang state of Arizona, ganyan. Pero in that particular case, na-detect nga namin na ay mali yung yung sequence ng mga numero. So alam natin na fake yung identity card na ginamit na yan. So wala pong talagang particular na tao kung sino yung target nila, kumbaga random lang. Kasi may kakilala din po ako sinasabi ninyo na ganyan. Nag-invest sila ng oras eh. Nakilala sa Facebook, may picture na British daw siya. Tapos mabilis na, mga 2 buwan lang, hindi naman sila naging magnobyo. Pero nung sinabing pupuntahan siya dito sa Pilipinas, gusto niyang mamasyal dito sa Pilipinas, nagka-problema siya. Nasa airport na siya, napalayo sa kanya yung kanyang luggage, tapos kailangan niyang i-claim, kailangan niya ng 60,000 pesos. So, yun na. So, itong kakilala ko, inuutangan ako ng 60,000 pesos. Sabi ko, teka muna, sino ba yung kausap mo? Parang ang modus nila, tinataranta nila yung tao, di ba, Yusek? Tapos, kailangan ko na ngayon. Correct, And then, correct. sabi ko, tawagan mo, speaker mo. Kailangan niya ng tao na merong sound mind na nasa tamang pag-iisip para makausap kasi Yes. tinataranta siya eh. Sabi ko, sino ba yan? Tawagan mo. Iba na yung accent niya, hindi siya Ganyan, British accent. Tapos, Correct. oo, di ba? Ma'am. Tapos, Ganyan na sa background, may naririnig kaming babae na nagdidikta. nagdidictate? Oo. Oh. Parang, nung na-trace namin, meron po kaming ginawang paraan, na-trace namin yung number, dito lang sa Pilipinas ang number. Talaga nga naman, Yusek, ako rin may kakilala. Ito mga kakilala Oo, may kakilala ko. Eto, Baka pare-pareho byuda. yung kakilala natin. Oo, baka pare-pareho. Hindi, para lang makita rin ng ating mga kababayan, nakikinig ngayon, ito naman, byuda. May kaya namatayan ng asawa. So, tama po kayo, tina-target nila yung mga vulnerable, mga nagdurugo ang puso, yung mga mag-isa na lang sa buhay. So kung you fit their profile. So ito pong widow na ito, ang ending, umuutang na sa anak niya ng 300,000. Ayun, malaki sa akin, 60 lang. Can you imagine? So parang ano to, bakit ka umuutang sa akin ng 300,000? At doon na nalaman na kinukuhanan na pala ng pera yung widow. So mag-ingat po tayo. So ito po, hindi mo akalain kasi ano po sila edukada naman, may kaya, hindi mo, it can happen to the best of us if you are in there, I guess, Yusek, kung ikaw ay nasa posisyon na ganun nga, very vulnerable and needy. Ano pong masasabi niyo doon? Totoo yan, At saka gusto ko lang sabihin na yung during that course of 2 months nung sa halimbawa ninyo, doon naman sa, actually, hindi ko nga kaibigan, cousin ko yun, in the course of 9 months, posible rin na akalain mong sila mismo nag-i-invest, o pwede nagpapadala sila ng mga maliliit lang, let's say $50 sa'yo, sa account mo, para lang ipakita na they are here for the long haul, na talagang nililigawan ka nila. Yun nga lang, kapag pabalik na, in your examples, tama kayo palaging ang signal niyan may nangyari. Either namatayan daw siya, pasensya na, or sa case ng cousin ko at saka sa case yung kanina, hindi ba? Yung sa cousin ko, na-stranded daw sa Hong Kong, papunta na ng Pilipinas, or may aksidenteng nangyari, hihingi ng pera. So, hindi porke nagpadala sa'yo ng maliit na halaga, iisipin mo ngayon na, ay, ano to totoo ito. Talagang karelasyon ko na ito, At, Parang mga investment scam din po Sorry. na kung bibigyan ka muna ng Correct, bagay, ng correct. pera para akitin ka. Pero in return, di ba, mas malaki pala yung kukunin sa'yo in the end. So ano po yung inyong mga Yes, hakbang, Yusek, para sa awareness ng ating mga kababayan laban sa mga bagong scam na ito? Unang-una, kapag kayo ay gumagamit ng social media, ang una kong sasabihin ay wag nating i-flaunt yung ating wealth kasi magiging target ka talaga Ang problema kasi natin minsan nagiging bukas ang buhay natin dahil pinopost natin lahat na nangyayari sa Facebook o kaya sa TikTok o kaya sa Instagram. So that's one, maging maging mapili rin tayo sa gusto nating ilagay upang hindi rin tayo ma-profile ng mga nang-i-scam. Pangalawa, palagi po ninyong i-on yung privacy settings ninyo. Ibig sabihin, alam nyo po ba, for example, na kapag kayo ay nasa Facebook, alam nyo po ba na by default, pag naging kaibigan nyo ang isang tao, ang phone number nyo, malalaman nila? By default po yun. Unless baguhin mo. So, hindi naman sa Ma'am Ninya, Ma'am Weng,
Hindi naman sa hindi naman sa karamihan sa mga tao kasi meron kang 3,000 friends sa Facebook, di mo naman talaga kilala yung kalahati doon eh. Di ba? So, ibig sabihin, 3,000 na agad may alam ng phone number mo. So, punta lang po kayo sa Facebook, location services, privacy services, i-off nyo po yung pagbo-broadcast ng ilang mga detalye ninyo. Pati yung mga school affiliations kasi minsan yan ang ginagamit nila eh. Sasabihin nila, kaibigan ako ni ganito, kaibigan ako ni ganyan, na classmate mo nung elementary. Tapos ang tatargetin nila, ay oo nga, ay sorry, namatay na pala siya. So wala kang way to verify kung totoo ba yun o hindi. Last but not the least, malagi tayong maging mapagmatsyag. Hindi ko nga alam bakit nagiging trend na yata ngayon yung nagkakaligawan sa social media. At siguro meron ding talagang I'm sure meron din mga successful stories that we can get na nagkatuluyan through social media. But I would say that before investing not only financially but also emotionally in someone, we have to meet them. Spend time with them, no? Pinakamaganda pa rin physically, magkita kayo, no? At saka maging mapagmatsyag, yun na nga, audio, video, kung long distance relationships, no? Maging mapagmatsyag kapag kayo ay nag-uusap at kayo ay at kayo ay gumagawa ng mga tawag mo doon? On-site, online date, no? Online dating. Yes. So, yun po yung aking mga tips. At saka alam nyo, sa akin din nangyayari yan, maraming umihingi ng friendship, no? If it is too good to be true, mag-ingat po talaga. Minsan akala mo yung mukha maganda, no? Pero actually, pag research mo, mag-research ka ng konti doon sa mukha, makikita mo, modelo pala yun na Koreano, no? Or Asian model pala siya na less known, hindi sa artista, pero ibig sabihin, nag-grab lang yung picture na yun somewhere. So maging maingat din tayo sa, if it's too good to be true, mukhang mayaman, mukhang gwapo, or mukhang maganda, no? Mag-research din tayo tungkol sa taong kinikilala at pinefriend natin. Tsaka meron nga din po yung iba, yung dito, mga kababayan natin yung nangi-scam, may nakilala akong ganyan. Ginamit niya yung picture ng artistang babae. So, pinagsabihan siya na, wag gano'n. Diba? Yes. Anyway, yung sinasabi ni Sir na, yun nga tayo mag-iingat At ma'am, nagiging target ang media personalities, 3 na po nag-report sa amin na yung Facebook profile nila, ginayang-ginaya, pati pictures. So, yun po yung sinasabi niyo different kanina. Opo, na sa parte natin, huwag tayo masyadong mag-flaunt ng anong meron tayo o yung mga detalye natin. So, sa inyo naman po, Sir, paano naman po ang magiging monitoring nito? May mga partnership po ba kayo na kabilang dito sa inyong kampanya laban sa love scam? Magandang tanong po yan. Yung ating, we have an attached agency, yung Cybercrime Investigation Coordinating Center or CICC. Sila ay gumawa ng scam watch center. So pwede po kayong tumawag sa 1326 at yung number na yan, 1326 po, at i-report ninyo kung kayo ay na-scam. Gayon pa man, siyempre, ang pinaka-importante, these kinds of attacks actually are not technological attacks. Matagal na itong love scam, dati nga, telepono lang, long distance calls, at saka mga sulat, no? Money transfer. If you remember, yung mga LBC padala, di ba? Ganyan yun dati, Mas mabilis lang kasi ngayon dahil may GCash at saka may Paymaya. Pero matagal na yung modus operandi na yan. Nagbabago lang ngayon ng technology that is being used, which is now social media. So, sa amin naman, so for short, ang kailangan talaga natin is mas maigting na education campaign. At salamat din sa tulong ninyo sa media, Radyo Pilipinas, for example, na binibigay natin yung impormasyon sa taong bayan. Ano po kasi, ang ginagamit talaga nila, I call it an attack on human emotion, no? To be technical about it, social engineering. Kumbaga, lahat tayo guilty niyan, ha, ma'am. Alam mo, nasa airport, gusto mong mauna sa pila, di ba gumagamit ka na social engineering? Sabihin, no, pasensya na po, nagmamadali po ako, ganyan-ganyan, etc. Pwede po bang makisingit? Ginagamit din natin to, eh. Pero itong mga nangi-scam, expert sila sa social engineering. Alam nila yung sasabihin na maihikayat ka.
Alright. Sir, sa ibang usapin naman po, hingi na rin po kami ng update, USEC, sa inyong national connectivity sa bansa. Kumusta na po ang mga broadband installation? Ilang porsyento na po kayo pagdating sa completion ng proyekto? Maraming salamat sa tanong ninyo. Alam niyo po, ngayong administrasyon na ito, nakapagtayo na po tayo ng 13,400 na mahigit 13,400 na free Wi-Fi sites sa buong bansa. Karamihan po ito mahahanap ninyo sa inyong mga barangay halls o di kaya sa mga eskwelahan, public schools, lalo't sa mga elementary schools. Ito po ang pinakamataas na naitala natin na free Wi-Fi sites. Simula pa po ng yung batas na free Wi-Fi law ay naisabatas noong 2018. So malaking ano po yan. Ito po ay dahil din sa push ng administrasyon ni Pangulong BBM at ng ating Secretary Ivan John Uy na yung connectivity and digitalization ay gawing centerpiece ng administrasyon. Yung din pong Luzon bypass, yung National Fiber Backbone na nagko-connect po ng Northern Luzon hanggang Metro Manila. Ito po ay domestic gawa na po, pero yung international route, so ang gobyerno po magkakaroon na rin po ng international route kasama sa pakikipagtulungan sa Meta, which is yung mother company ni Facebook. Ito po ay kokonekta sa Los Angeles at iko-connect po natin dito yung mga government agencies. It is now domestic uploaded na po. Ibig sabihin, yung lahat ng fiber ay na dapat hukayin, nakalatag na po. Pero ito po ay magiging up and functioning by March. At sa loob po ng administrasyon na to, matatapos po natin yung mahigit 5,400 kilometer network ng fiber backbone na magkokonekta sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po yung magiging backbone natin sa digitalization. Kasi paano tayo mag-digitalize kung walang infrastructure, no? So continuing po yung ating mga infrastructure builds upang palawakin ang sakop ng internet connectivity, pati na rin ng mobile connectivity sa buong bansa. Okay. Yusek, maraming salamat po sa update na yan. Ngayon po, bago po tayo magpaalam, bigyan niyo po kami siguro po top 5 tips sa mga nanonood po ngayon, how to identify na ito pala ay scam na, lalo na po pagdating sa mga online scam na yan. Okay. So, mapa love scam, mapa kung ano mang scam. Palagi po, ang first tip ko, kayo po ay mamadaliin yan. Pag kayo po ay minamadali na gumawa ng na maglabas ng pera, magdalawang isip, magtatlong isip, mag-apat na isip po kayo. Yun po yung first. So, dapat nag-aalarma na po sa inyo, ba't ako minamadali nito? Kailangan ko ngayon na. Ganun palagi po yan. Sabihin niya, promo. Sabihin niya yung promo matatapos ngayong alas 5, tinawagan ka alas 4 lang. So ganyan po yan, mamadaliin po kayo. Pangalawa po, sila po ay nagtatago sa tinatawag na anonymity. So palagi po, kapag may tumawag sa inyo, nag-text sa inyo na hindi nyo kilala, wag po ninyong sasagutin, wag po kayong magpapakilala, at wag po kayong magkiklik ng kahit anong link na nagpadala sa inyo. Pangatlo, yun yung pangatlo ko, wag po kayong magkiklik ng kahit anong link na pinadala via text. Kung sinabi na nabawasan ka ng pera, yung bangko mo, kinakailangan mong i-check, huwag mo i-click yung link na pinadala sa'yo. Pumunta ka po sa browser mo, alam ko naman nakasave doon ang bank link mo, at doon mo po tingnan. Okay? Pang-apat, palagi po natin po protektahan ang ating sarili. Huwag po nating ibibigay ang ating mga datos. Isipin nyo, kung naglalakad po ba kayo sa kalsada, at may kumalabit sa inyo at nagtanong, pwede malaman ang phone number mo? Ibibigay mo ba? So wag nyo pong ibibigay. Kasi minsan po, tatawag sila sa inyo, nagpapanggap sila na bangko mo at sasabihin, pwede bang ma-verify ang iyong email address? Pwede bang ma-verify ang inyong home address? Teka, ikaw ang tumawag eh. Bakit ganon? Bakit mo ko tatanungin? Kung totoo yan, ako tatawag sa iyo. Sa oras na ako tumawag sa bangko ko, sila ang magtatanong ng verification. Wala pong ganon. Tandaan po ninyo yan. Wala pong tatawag sa inyo upang magtanong ng personal na datos ninyo.
Wala po akong pakialam kahit Bangko Sentral yan, mag-claim sila. Hindi po totoo yan. At syempre, panglima, tandaan, ang pinaka-importante po natin na panglaban sa scam, kaalaman. So palagi po tayo magbabasa ng tama, no? Huwag po tayong makikinig masyado sa University of Facebook. Marami naman pong mga media outlets tulad nitong Radyo Pilipinas, Bagong Pilipinas, at yung ibang mga verified na mga sources of information. Doon po tayong makinig. Huwag po tayong magpapasway sa false news at sa mga chismis. Yun lamang po ang aking 5 tips para makaiwas sa scam. Ayan. So, yun, dapat maging mapagmatsyag at magkaroon ng presence of mind kapag ka nakakatanggap ng mga ganung mensahe, yung kaduda-duda. Maraming salamat po sa inyong oras, Yusek Jeffrey E&D, Undersecretary for Infrastructure, Management, Cybersecurity, and Upskilling ng DICT.